Nagkaroon ng isa sa mga pinakakamangha-manghang pagbabalik sa kasaysayan ng NBA ang Indiana Pacers nitong araw ng Biyernes. Sa Game 1 ng Eastern Conference Finals, ginulat ng Indiana ang New York Knicks sa Madison Square Garden. Matapos mapag-iwanan ng 9 na puntos sa loob ng 51 segundo, nagsagawa ang Pacers ng isang matinding paghabol upang maitabla ang laro at madala ito sa overtime. Si Aaron Nesmith ang pangunahing dahilan kung bakit umabot sa ganitong punto ang laban. Nagkaroon si Nesmith ng pinakamahusay na laro sa kanyang karera na ipasok ang 8 sa 9 na tira mula sa labas ng 3-point arc. Sa katunayan, 3 sa mga ito ay naipasok niya sa huling minuto ng regular na oras ng laro. Isa ito sa mga pinakamatinding sandali sa kasaysayan ng Pacers sa mga nakaraang taon at nagtala si Nesmith ng 30 puntos. Napakahusay niya kaya tinawag siya ng mga host ng First Take na second coming ni Steph Curry. Matagal nang mahal ng Indiana si Nesmith dahil sa kanyang nagagawa sa depensibong bahagi ng laro. Siya ay naging pinakamahusay nilang perimeter defender sa nakalipas na ilang taon. Hindi lamang naging pangunahing tagapagtanggol si Nesmith, kundi ipinakita rin niyang isa siyang kahanga-hangang 3-point shooter. Isa na siya ngayon sa mga pinakamahusay na 3-and-D na manlalaro sa buong liga. Bagamat hindi malamang na muling makapagtala si Nesmith ng ganitong klase ng performance sa playoffs, magiging mahalaga pa rin siya bilang kasapi ng Pacers sa mga susunod na laro. Hindi lang siya ang inatasang bantayan ang pinakamagaling na manlalaro ng Knicks, kundi kinailangan din niyang buhatin ang malaking bahagi ng opensa sa Game 1. Tunay ngang isang kamangha-manghang performance iyon. Kailangan pang maglaro ng mas mahusay ang Indiana sa Game 2 kung gusto nilang masungkit ang dalawang laro sa New York. Hindi sila maaaring maglaro ng ganun kahina sa depensa kung nais nilang manalo sa susunod na laro. Kung muling magpapakita si Nesmith ng isang Curry-like na performance, maaaring hindi na ito maging mahalaga. Mukhang may dalang kapalaran ng team na ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa player na ito? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay kasalukuyang naghahanda para sa isang napakahalagang off-season matapos ang kanilang nakakadismayang pagkatalo sa ikalawang round ng playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Ang pangunahing istorya sa seryeng iyon ay ang injury sa hamstring na natamo ni point guard Stephen Curry na siyang tumapos sa anumang makatotohanang tsansa ng Warriors na manatiling kompetitibo. Sina Curry, Draymond Green, at ang bagong nakuha sa trade na si Jimmy Butler ay pawang may kontrata pa sa Warriors hanggang sa susunod na 2 season, ngunit hindi kasing linaw ang kinabukasan ni head coach Steve Kerr na ang kontrata ay magtatapos pagkatapos ng 2025-26 campaign. Kamakailan, naging prangka si Kerr tungkol sa kanyang mentalidad habang papalapit ang bagong season. Kung gusto pa nila akong bumalik, malamang na oo ang isasagot ko, sabi ni Kerr nang tanungin kung babalik pa siya pagkatapos ng susunod na season ayon kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard. Paano ko masasabi ang hindi sa Warriors kay Steph at kay Draymond? Pero natutunan ko na rin na walang saysay na isipin pa kung ano ang mangyayari sa susunod na taon dahil wala sa atin ang may alam. Muling iginiit ni Kerr na ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa darating na season at hindi sa hinaharap. Mahal ko ang ginagawa ko at hindi ako nakaupo rito na iniisip, oo, matatapos na ito at wala na akong enerhiya, ani ni Kerr. Hindi ko iniisip yon. Muli, ito ay NBA at may isa pa akong taon sa kontrata. Ipaalam na natin yan. Ayoko na ng mga diskusyon tungkol sa kontrata ko sa natitirang bahagi ng taon. Gusto ko lang pumasok sa susunod na season at magkaroon ng magandang kampanya tapos saka na lang natin pag-uusapan ulit. Ang Warriors ay sinusubukang pigain ang lahat ng maaari mula sa huling yugto ng karera ni Stephen Curry. Huling nagkampiyon ang Golden State noong year 2022. Ngunit hindi pa nakakalampas sa second round sa nakalipas na 3 taon. Bagamat naging mas kompetitibo ang team dahil sa pagkuha kay Butler, malinaw na kailangan pa rin ng koponan ng karagdagang lalim, partikular sa front court, upang tunay na makalaban sa matinding kompetisyon sa Western Conference. Ngayon ay nakatuon ang Warriors sa darating na NBA draft na nakatakdang ganapin sa huling bahagi ng Hunyo. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Deserve ba ng extension si Kerr? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.